Sa kaugnay na balita, inihahanda na rin ang Task Force Manila Shield kasabay ng SONA 2024. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, binubuo ito ng sani-puwersang mga tauhan mula sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Pakinggan natin ang report ni Edniel Parosa. Kasado ng border control ng Philippine National Police sa araw ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos na kung tawagin ay Manila Shield. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, ito ay tatauhan ng mga pulis mula sa mga kalapit lalawigan ng Metro Manila, partikular na mula sa gitnang Luzon at Calabarzon. Magsisilbing augmentation ng Police Regional Office 4A at Police Regional Office 3 habang nakatutok umano ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa magiging seguridad ng ulat sa bayan ng Presidente sa Lunes, Hulyo 22. Dagdag ni Fajardo, kabilin-bilinan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang patuloy na pagtao ng mga pulis hindi lamang sa crime-prone areas kundi maging sa mga pampublikong lugar gaya ng paaralan at financial institutions. Sa katunayan, personal pa ngang binisita ni Marbil ang Cap Vicente Lim sa Calamba, Laguna ilang araw bago ang SONA. Pero sa hiwalay na pahayag, nilinaw ni General Marbil na wala silang namumonitor na panganib sa kabila ng pinakahuling assassination attempt kay former United States President Donald Trump at pahayag na designated survivor ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Marbil, mismong militar, sa pamamagitan ng pulong nito sa Joint Task Force NCR ang nag-assess na wala itong naamoy na banta hanggang sa mga oras na ito. Sa usapin naman ng mga kilos protesta, nanindigan ng PNP na bawal ang pagsusunog ng effigies, salig sa Clean Air Act at handa man ng mga aresto ang mga pulis sa lalabag sa batas, batay sa salaysay ni Fajardo sa DZRH News. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.